Magandang araw mga katagay, RP Gaming here para sa ating Ragnarok Origin Global Content. Sa video na to ay pag-uusapan natin kung saan nga ba dapat natin gamitin yung ating half year anniversary coin. Pero bago ang lahat, intro muna! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird. So, yun nga mga katagay, kumusta na kayo? Na-check nyo na ba yung mga mail nyo? Nagiging galante na talaga to si Ragnarok Origin Global. Bukod kay pouring coupon at time limited pet coupon, ay meron pa tayong libreng 100 shard para dito kay Shiny. So, matitir up kagad natin siya. Napakasarap talaga maglaro ng Ragnarok Origin Global. Pero hindi yan yung topic natin. So, saan ba dapat natin gamitin tong half year anniversary coin? Disclaimer po, sarili ko lang pong opinion to. May kanya-kanya naman tayong pag-iisip sa kadiskarte. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi. So, let's proceed. Ang una-una natin bibilin dito sa half year anniversary shop ay itong mga cards. So, una natin talagang bibilin yang 5 cards na yan. Tapos, ilalagay natin siya sa card album para i-deposit. Easy progress yan, parang instant combat power. Walang kahirap-hirap. Tingnan natin yung binibigay na stat niyan pagka dineposit natin. Tataas nung binibigay niyan. May binibigay dyan na PvP damage bonus na plus 25. PvP damage reduct plus 25. PvE damage reduct plus 50. Meron din ditong pampaladin na max HP 1%. Sa paladin, napakalaking bagay niyan. Tapos meron din PvE damage bonus na plus 50. Mas malakas pa nga yung deposit stat nitong mga to kaysa sa actual na pagkaginamit mo yung mga card na to. So, papakita ko sa inyo, bibili na natin kagad itong 2 damage card. Yung PvE saka PvP. So, kita nyo naman mga katagay kung gaano kalaki. So, instant yan. Next natin bibilin dito sa half year anniversary shop ay itong pang title. Bibilin natin tong 3 chapter of moon. So, 1.5 lang naman magagastos natin dyan. Kaya natin ipunin yung coins na ganyan. Palit game na rin kasi. More on PvP na yan para hindi tayo maboring. Mag-focus dapat tayo sa mga benefits na kung saan tayo lalamang sa kalaban. Itong chapter of freedom, bibilin din natin yan. Pero itong chapter of conqueror, hinay-hinay muna kasi kulang din naman tayo sa hero token. Pero bibilin natin yan pagka sobra na yung coins. Naghahapit din kasi ako pang title, hindi kasi tayo pwede maiwanan dyan. Kaka 4 star nga lang natin, no? So ilang buwan naman kaya aantayin natin para ma 5 star natin yan. Next natin bibilin ay itong orange water ball. So bakit natin kailangan bilhin yan? I-explain ko sa inyo. Bukod sa makakatulong tayo sa mga kaguild natin para umakyat yung ranking, ay may chance pa tayo makukuha na itong card na illusion card Fenrir. Wow! Kung hindi naman kayo pinalad ay huwag kayong malungkot. Kasi may babalik naman na coins dyan plus item dito sa individual reward. Mas malaki yung damage mo, mas marami ka makukuhang coins saka item. Nakatulong ka pa sa mga kaguild mo. Yung sa mount naman, wag nyo nang asamin yan. So, kailangan natin ng extra effort para makuha yan. So, ang laki kasi niyan, 1M mahigit. Pero tignan mo naman yung mount to, luxury car. Kikay. Ang cute no? May pakpak pa para tayong ikakasal. Bukod pa doon, meron pala tayong makukuhang gift box doon sa tabi ng HP nung Fenrir. Marami ka rin makukuha. Bulto-bulto yung mga pang-refine dyan saka pang-enchant. Next na bibili natin dito ay yung mga pang-passion. Pero ito mga katagay, optional lang. Kasi kung hindi naman kayo naghahapit ng rating ng passion, tapos gagawin nyo lang pang forma to, ay sayang. Kasi medyo madami-daming coins ang mauubos natin dito pag binili natin tong 4. So, skip nyo yan pagka hindi naman kayo hapit dun sa passion rating. Next natin itong card pouring coupon. Dito naman ay paunti-unti lang yung bibili natin. Bali dito naman, bibili lang tayo pagka kulang yung pang-flip natin dito sa pouring deck. At least makapip tayo ng 10 para makakuha tayo ng lucky ticket per day. Saka quest din kasi natin yan dito sa half year anniversary party. Dito naman mga katagay, tapusin nyo lang to para makakuha kayo ng ticket. Mas maganda niyan matapos nyo yung 3 para 3 ticket din yan. Tuwing 11 PM yung draw niyan pero isa lang yung costume tapos may headgear.
Pero napakaganda ng stat niya, no? Tignan niyo yung passive. 5% chance na ma-ignore mo yung depth ng kalaban mo ng 50%. Tapos yung headgear niyan, pang PvP rin. Sana maswertehan natin yan. Nag-iisa lang yan, no? Per day. Next natin bibilin dito ay yung gacha ticket. Bakit? Mura lang naman kasi yung gacha ticket dito, 30 lang. Mahirap din kasi makakuha na itong gacha ticket. Bibilin natin yan para kapag hindi natin nakuha yung gusto nating gacha, ay meron tayong pang-redeem na 150 na token. Lastly na bibili natin dito is yung tatlong pang-upgrade ng ating medal. Pagkatapos nun yung hammer. So kung may mga nater pa kayo, kung may mga extra pa kayo, kayo na yung bahala. Basta spend it wisely. Kung nakatulong ako sa inyo mga katagay, paki-like saka subscribe yung ating channel. Kung may mga suggestion po kayo, paki-comment na lang sa baba. Nga pala mga katagay, bago tayo matapos, bilhin nyo pala itong Antasha B Summoning Pack. 3K magagastos natin dyan, pero may kasamang card coupon yan, saka 30 pieces na limited time pet coupon. Pan-summon din to kay Antasha B. Pero hindi ito yung target kasi talaga natin dito. Ang goal talaga natin dito is makuha yung redeem para makuha natin si 1-1. Pero hindi pa siya aabot sa ngayon. So mag-aantay pa tayo ng next time limited edition na pet draw. So hanggang dito na lang mga katagay. Hanggang sa muli. Happy leveling! Salamat!